Ang puting bestida na dati ay simbolo ng aking sumpaan. Ngayon ay tigmak na ng mamahaling pulang alak. Isagmansa ng kahihiyan sa gitna ng marang, yang pagtitipon. Ang halakak ni Alejandro ay mas matalim pa sa anumang punyal. Mas malamig pa sa pagtatakwil ng kanyang ina. Gusto ba nilang palabasing baliw ako para makuha ang aking anak? Sige. Ngunit nakalimutan nila ang isang babaeng wala nang mawawala ay ang siyang pinakamapanganib na armas sa mundong ito. Con, pirmahan mo na lang ang mga dokumentong ito, Soledad. Inasikaso ko na ang lahat para sa mental health mo. Ang private hospital ng pamilya natin ay napakatahimik. Doon ka makakapag-rest ng maayos at hindi mo na kailangan mag-alala sa kahit anong problema. Ang tinig ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Banayad, ngunit matalim na parang labaha. Nakatayo si Soledad sa likod ng makapal na kurtinang pelos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pilak na tray ng tsa hanggang sa pumuti na ang kanyang mga buko. Ang tsa ay mainit pa, ang inumin na maingat niyang inihanda para sa kanyang biyenan bilang bahagi ng kanyang pagsisilbi sa loob ng maraming taon sa pamilyang Valderrama. Hindi makapaniwala si Soledad sa kanyang narinig. Pumikit siya ng mariin. Sinusubukang humanap ng dahilan para itanggi ang masamang balak na ito. Nuit ang boses ni Alejandro, ang kanyang asawa, ang nagpatuloy. Walang bahid ang pag-aalinangan at puno ng kapaitang dumurog sa kanyang puso. Tama si Mama. Masyado na siyang paranoid. Habang maaga nating maipasok sa facility, mas mabilis nating makokontrol ang properties at ang bata. I can't live with a crazy wife like her any longer. Isang matinding pagkahilo ang sumalubong sa kanya. Ang tray sa kanyang mga kamay ay bahagyang nayanig, dahilan upang tumalsik ang mainit na tsaa at mapaso ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Ang sakit ng pisikal na pagkapaso ay walang-wala kumpara sa pagguho ng kanyang buong mundo. Kaninang umaga lang, hinaplus pa ni Alejandro ang kanyang buhok. Nangako pa ito ng magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ngayon, ang lahat ng taon ng kanyang pagsasakripisyo, ang lahat ng puyat at pagod sa pag-aalaga sa pamilyang ito, ay itinapon na lamang nila sa basurahan dahil sa isang napakababang plano. Umatras si Soledad sa dilim, ang kanyang hininga ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa dingding, isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, ang mukha ay bakas ng matinding pagkabigla. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya naging naib ng mga taong ito. Ang babaeng nasa salamin ay masyadong naniwala na ang kanyang kabutihang loob ay kayang magbago sa mga taong gahaman sa kapangyarihan. Ang pagkananusya ay unti-unting dumadaloy. Ngunit kinagat ni Soledad ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawangin na lasa ng dugo. Hindi siya pwedeng bumagsak. Hindi ngayon. Kung siya ay susuko, ang kanyang anak ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong ito. Ang bawat ginawa niyang pagtitimpi, ang bawat pasensyang kanyang ibinigay, ay naging pain lamang pala para sa kanilang mga masasamang hangarin. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking pagpapakasakit? Huminga ng malalim si Soledad. Pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ibinaba niya ang tray sa ibabaw ng mesa nang walang tunog, hindi nangangatog ang kanyang mga kamay. Hindi siya lumabas para kumprontahin sila. Hindi siya umiyak para magmakaawa. Tumalikod siya at tahimik na naglakad patungo sa dilim ng pasilyo kung saan ang bawat hakbang niya ay simula ng isang pagbangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, maagang bumangon si Soledad. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng salamin. Sa harap ng salamin, pinahiran niya ng kaanting makeup ang kanyang muka upang itago ang bakas ng kawalan ng tulog. Alam niyang kailangan niyang magmukhang mahina, magmukhang tuliro, at magmukhang ang babaeng kinatatakutan nilang maging agbaliw na asawa ni Alejandro. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Doña Consuelo sa hapag-kainan. Ang matanda ay humigop ng kape. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tinitimbang kung gaano nakalalim ang epekto ng kanilang pag-uusap kagabi kay Soledad. Soledad, iya,
Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Wika ng biyenan, ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Don't worry. Unfortunately, and I are just thinking of what's best for you. Your nerves are just fragile. Pinilit ni Soledad na mangginig ang kanyang mga kamay habang humahawak sa tasa ng gatas. Tumingin siya sa malayo, isang tingin na walang buhay, ang eksaktong hitsura ng isang taong unti-unti nang nawawala sa sariling wisyo. I'm sorry, Mama. Pasensya na kung nagiging pabigat ako sa inyo. I don't know what's happening to me anymore. Sa kabilang dulo ng mesa, sumulyap si Alejandro. Nakita ni Soledad ang bahagyang pagngisi nito bago muling nagkunwaring nagbabasa ng pahayagan. Ang lalaking ito, na minahal yan ng higit pa sa sarili, ay wala nang natitirang respeto para sa kanya. Ang pagmamahal na ibinigay ni Soledad ay itinuring lang ni Alejandro na isang gapos na nais na niyang putulin. That's good that you understand, sagot ni Alejandro nang hindi man lang tumitingin sa kanya. It's for your own good and for the sake of our son. You need to be in a place where you can be treated properly. Tumango si Soledad, isang tango na puno ng pagpapanggap. Sa ilalim ng mesa, mariin niyang kinukurot ang kanyang ita. Pinipilit ang sarili na manatili sa karakter. Ang kanyang puso ay nagwawala sa galit, ngunit ang kanyang muka ay nananatiling blanko, isang maskara ng kawalang malay. Alam niyang kailangan niya ng oras. Kailangan niyang makuha ang tiwala ni Elena, ang matagal ng kasambahay na tanging nakakaalam ng mga sikretong dokumento sa loob ng study room ni Alejandro. Pagkatapos ng agahan, tumayo si Soledad at naglakad ng dahan-dahan patungo sa garden. Habang naglalakad, naramdaman niya ang presensya ni Elena na naglilinis sa mga halaman malapit sa pinto ng opisina. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Ngunit sa pagdaan niya, bumulong siya ng napakahina, sapat lang para marinig ng kasambahay. Elena, if they ask, tell them I was crying in the garden all morning, please. Hindi tumingin si Elena. Patuloy lang ito sa pagpupunas ng mga dahon. Ngunit naramdaman ni Soledad ang bahagyang pagtango ng matanda. Yon ang unang hakbang. Ang paggawa ng isang naratibo na magpapaniwala sa mga Valderrama na ang kanilang plano ay gumagana ng ayon sa kanilang kagustuhan. Habang nakaupo si Soledad sa ilalim ng puno, pinagmamasdan niya ang mga langgam na nag-aayos ng kanilang tirahan. Sila ay maliliit, madalas na natatapakan, ngunit hindi tumitigil sa pagtatayo. Ganon din ako, isinumpan niya sa kanyang sarili. Hindi ako basta-basta susuko. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang bagong determinasyon ang nabuo. Isang pag-asang hindi na nakadepende sa pag-ibig ni Alejandro, kundi sa kanyang sariling kakayahang bumangon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya si Alejandro na papalapit, kasama ang isang babaeng hindi pamilyar, ang babaeng tila dahilan ng lahat ng pagbabagong ito. Ang bawat hakbang ng dalawa ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Huminto si Alejandro sa harap ni Soledad. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ng babaeng kasama niya. Ang babae ay bata, nakasuot ng mamahaling damit at may tinging mapanghamak habang nakatingin kay Soledad. Si Clara. Ang pang-alang narinig na ni Soledad sa mga tsismis ng mga tauhan sa bahay, ang pang-alang pilit niyang ipinagwalang bahala sa loob ng mahabang panahon. Soledad, I want you to meet Clara. Wika ni Alejandro. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagkakasala. She's here to help manage the house since, you're not in the right state of mind anymore. Naramdaman ni Soledad ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ngunit mabilis niya itong kinontrol. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa lupa, gaya ng inaasahan nilang hitsura ng isang taong nawawala sa sarili. Help manage the house? Tanong ni Soledad. Ang boses ay mahina at paos. Akala ko ba asawa mo ako, Alejandro? Bakit may kailangang tumulong sa akin? Tumawa ng bahagya si Clara, isang halahak na puno ng pagkamapanokso. Sweetheart, Alejandro just wants you to rest. Look at yourself. You look so tired, so
frazzled. Lumingon si Alejandro kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Don't start, Soledad. Clara is a guest. Don't embarrass yourself further. Sana naman ay makita mo na ang estado ng pag-iisip mo. Tumango si Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng isang taong talunang-taluna. Pasensya na. I'm just so confused. Sige, maiwan ko muna kayo. Tumalikod si Soledad at naglakad patungo sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong at tawa ni na Alejandro at Clara sa hardin. Ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Pagpasok niya sa loob, dumiretso siya sa kanyang silid at sinara ang pinto ng mahigpit. Sumandal siya sa pinto at huminga na malalim. Doon, sa loob ng kanyang silid, ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang mga mata, na kanina ay walang buhay, ngayon ay nagniningas na sa matinding galit. Hindi siya baliw. Siya ay isang babaeng tinraidor, isang inang pilit na inaalisa ng karapatan. Maya-maya, may mahinang katok sa pinto. Si Elena. Pagbukas ni Soledad, pumasok agad ang matandang kasambahay at sinali ang pinto. Ma'am, nakita ko po sila. Masama po ang kutob ko. Ang babaeng yon, mukhang may kinalaman siya sa mga papeles na pinirmahan ni Sir Alejandro nung nakaraang linggo. Tiningnan ni Soledad si Elena ng diretso sa mga mata. Elena, kailangan ko ang mga dokumentong yon. Lahat ng transaksyong ginagawa ni Alejandro, lahat ng perang inililipat niya sa ibang account. Na yon din. Ngunit ma'am, ang study room ay nakalock. Si Doña Consuelo ang may hawak ng susi. Ngumiti si Soledad, isang ngiting hindi nakita ng kahit sino sa loob ng bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ito ay ngiti ng isang taong may balak na mapanganib. Kung hindi natin mabubuksan ang pinto, gagawa tayo ng paraan para sila ang magbukas nito para sa atin. Kinuha ni Soledad ang isang lumang litra tumula sa drawer, isang litra ni Alejandro nung sila ay nagsisimula pa lamang, nung siya pa ang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Pinunit niya ito sa gitna, ang larawan ni Alejandro ay naging basahan na lamang sa kanyang mga kamay. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat paglipas ng oras, ang paghihiganti ni Soledad ay unti-unti nang nagiging isang matalas na plano. Hindi siya magiging biktima sa kwentong ito. Siya ang magiging manunulat ng sarili niyang kapalaran. Kinabukasan, maagang kumilos si Soledad. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan niyang iligaw ang atensyon ni Doña Consuelo at ni Alejandro ng sabay. Alam niyang ang susi ng study room ay laging nasa loob ng pouch ni Doña Consuelo na hindi iniiwan ng matanda kahit sa pagtulog. Sa agahan, bago pa man makababa ang mga Valderrama, naglagay si Soledad ng kaanting pampatulog na gamot na dati niyang inireseta para sa kanyang sariling insomnia sa pitsel ng tsaa ni Doña Consuelo. Hindi ito makakasama, ngunit sapat na para magdulot ng matinding antok sa matanda pagkalipas ng ilang oras. Mama, I prepared your favorite chamomile tea, wika ni Soledad na makaupo ang matanda sa hapag. Ang kanyang boses ay tila walang bahid ng anumang masamang balak. I added some honey para mas sumarap. Tiningnan siya ni Doña Consuelo ng may pagdududa, ngunit dahil sa kanyang kayabangan, hindi niya inakalang kayang gawin ni Soledad ang ganito. Good. At least doing something useful is all you're good for lately. Uminom ang matanda, habang si Alejandro ay abala sa pag-check ng kanyang phone, marahil ay nakikipagpalitan ng mensahe kay Clara. Walang kamalay-malay ang dalawa na sa bawat higop ng tsa. Unti-unting nawawala ang kanilang bantay. Paglipas ng isang oras, napansin ni Soledad na nagsisimula ng bumigat ang mga mata ni Doña Consuelo. Ang matanda ay nagpaalam na babalik sa kanyang silid upang magpahinga. Nang masiguro ni Soledad na tulog na ang kanyang biyenan, agad siyang sumenyas kay Elena. Nayon na Elena, bantayan mo ang pinto ng hallway. Kapag may dumaan na kasambahay, magkunwari kang may nililinis na aksidente o magtapon ka ng tubig para magulo sila.
Mabilis na tumakbo si Soledad patungo sa silid ni Doña Consuelo. Ang pintong dati ay tila isang pader na hindi niya kayang lagpasan ay bumukas ng bahagya. Pagpasok niya, nakita niya ang bag ni Doña Consuelo sa ibabaw ng side table. Mabilis niyang kinalkal ang loob nito hanggang sa mahawakan ang malamig na susi ng study room. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Ang tibok ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig. Nang makuha na ang susi, tumakbo siya patungo sa study room ni Alejandro. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang silid, na puno ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong hindi alam ng kahit sino. Mabilis na kinuha ni Soledad ang mga file, dinokumento ang bawat pahina gamit ang kanyang phone. Nakita niya ang mga pangalan ng mga kumpanya, ang pag-aari pala ni Alejandro sa ibang bansa. Mga kumpanyang ginagamit nito para itago ang kanilang yaman, habang sinasabing nalulugi ang pamilya. Habang nagbabasa, isang papel ang nahulog mula sa isang folder. Ito ay isang kontrata ng pagbebenta ng bahay na kanilang tinutuluyan, at ang nakapirma roon ay si Alejandro at si Clara. Nanginig ang mga kamay ni Soledad. Hindi lang pala niya gustong itapon ng asawa. Gusto rin nilang ibenta ang mismong bahay na naging tahanan ng kanilang anak. Ang galit na kanina ay pinipigilan niya, ay biglang sumabog, ngunit agad niyang kinalma ang sarili. Hindi ito ang panahon para magalit, isip niya. Ito ang panahon para lumaban. Biglang may narinig siyang yabag ng paa sa labas ng pinto, si Alejandro. Mabilis na ibinalik ni Soledad ang mga dokumento sa tamang lagayan, isinara ang cabinet, at nagtago sa likod ng malaking bookshelf habang ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Alejandro sa study room. Kasunod niya ang boses ni Clara na tila nagrereklamo sa telpo, o si Soledad na nakatago sa likod ng malaking bookshelf ay hindi humihinga. Ang amoy ng pabango ni Alejandro, ang pabangong dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay ngayon ay nagdudulot na ng matinding pandidiri sa kanyang sikmura. I told you, Clara, malapit na. Once she's in that facility, we can sell this house immediately. Magkakaroon tayo ng sapat na pera para simulan ang buhay natin sa abroad. Wika ni Alejandro sa kanyang telpon. Ang boses nito ay puno ng kasiguruhan, isang katanghian na dati niyang hinangaan, ngunit na yon ay kinasusuklaman. Napakapit ng mariin si Soledad sa gilid ng bookshelf hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumabas at kumprontahin ang lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras. Ang paglalantad sa sarili ngayon ay nangangahulugan ng pagkatalo. Naglakad si Alejandro patungo sa lamesa. Binuksan niya ang cabinet. Ang mismong cabinet na kinalkal ni Soledad ilang minuto lang ang nakalipas. Tumigil ang tibok ng puso ni Soledad nang makitang inilabas ni Alejandro ang isang file. Bahagya niyang inusod ang pagkakaayos ng mga papel kanina, sana ay hindi mapansin ng asawa ang anumang pagkakaiba. Tiningnan ni Alejandro ang folder, huminto sandali at tila may hinahanap. Panginoon, tulungan niyo po ako, bulong ni Soledad sa kanyang isipan. Weird, bulong ni Alejandro. Parang may nagalaw sa mga gamit ko rito. Tumayo si Soledad sa dilim, handang tumakbo kung kinakailangan. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Elena, ang hudyat na dapat na siyang umalis. Ngunit paano? Si Alejandro ay nakaharap sa direksyon ng bookshelf. Biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Ang ringtone nito, isang kanta na dati nilang paborito nung nagsisimula pa lang sila, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa inis, lumabas si Alejandro sa study room para masagot ang tawag ng pribado. Hindi na nag-aksya ng panahon si Soledad. Mabilis siyang lumabas mula sa pinagtataguan, dumaan sa gilid ng mesa, at lumabas ng pinto bago pa man makabalik si Alejandro. Halos madapa siya sa pagmamadali. Ang kanyang dibdib ay nagwawala sa bilis ng tibok. Pagdating niya sa labas, sinalubong siya ni Elena na may dalang planggana ng tubig. Ma'am, bakit po kayo nagtatakbo? Bulong ng kasambahay. Nakuha ko ang kailangan ko, Elena.
Kailangan nating ilabas ang impormasyong ito bago pa nila mapagtanto na may nakakaalam na sa plano nila. Mabilis na sagot ni Soledad, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa adrenaline. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad niyang ikinonect ang kanyang phone sa isang laptop na itinago niya sa ilalim ng kama, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sinimula niyang i-upload ang lahat ng photos sa isang cloud storage na hindi kayang ma-access ni Alejandro. Habang nag-a-upload ang mga file, napaupo si Soledad sa sahig. Ang pagod ay unti-unting bumabalot sa kanyang katawan, nuwit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising. Sa kabila ng panganib, naramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, siya ang may hawak ng baraha. Siya ang may hawak ng lihim na maaaring sumira sa kinabukasan ng mga Valderrama. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang laban ay magiging mas madugo at ang bawat desisyon niya ay magiging isang hakbang palapit sa panganib o sa kaligtasan. Ilang araw ang lumipas, naging maingat si Soledad. Sa bawat kilos, lagi siyang nagkukunwaring malungkot at tila nawawala sa sarili. Isang pagpapanggap na naging sandata niya upang hindi pagdudahan ng mag-ina. Ngunit sa ilalim ng maskarang ito, isang matinding bagyo ang namumuo. Isang hapon, inihayag ni Doña Consuelo ang isang desisyon na magpapabago sa lahat. Soledad, Ija, we've decided, wika ng matanda habang nakaupo sa sala, kasama si Alejandro. Next week, the private facility will be ready for you. Mas mabuti ron hindi ka na mag-aalala sa mga gawaing bahay. Tumingin si Alejandro kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay walang anumang pahiwatig ng pagmamahal. It's for the best, Soledad. Don't make this difficult for us. We're doing this because we care. Naramdaman ni Soledad ang pagdugo ng kanyang puso. Ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang muka. If that's what you want, sige. Pero bago ako umalis, maari ba akong humili ng isang huling hapunan kasamang pamilya? Gusto ko lang makasama ang anak ko ng maayos bago ako dalhin sa lugar na iyon. Nagkatingin na ng mag-ina. Para sa kanila, ito ang huling pagkakataon na mapapasunod nila si Soledad ng walang gulo. Fine, sagot ni Doña Consuelo. But no drama. Just a quiet dinner. Dumating ang gabi ng hapunan. Ang mesa ay puno ng mamahaling pagkain, ngunit ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Habang kumakain, patuloy na binibigyan ni Alejandro ng mga mapanghamak na komento si Soledad, habang si Clara, na imbitado rin sa hapunan, ay patuloy na nagpaparamdam ng kanyang pag-aari sa bahay. So, Soledad? Wika ni Clara humihigop ng alak. Sino ang mag-aalaga sa anak mo kapag wala ka na rito? Oh wait, I forgot. Ako na pala ang mag-aalaga sa kanya at kay Alejandro. Hindi sumagot si Soledad. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet na nakatago sa ilalim ng hapag. Alam niyang ito na ang oras. Dahan-dahan niyang kinonekta ang tablet sa malaking smart TV sa sala sa pamamagitan ng wireless connection. Isang teknolohiyang hindi man lang napansin ng mag-ina dahil sa kanilang pagmamalaki. Alam niyo ba? Simula ni Soledad. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bakas ng pagkabaliw. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko kayong tapakan ang pagkatao ko. Hinayaan ko kayong maniwala na ako ay mahina, na ako ay baliw. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Soledad, stop this nonsense right now. Ano ang ginagawa mo? Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan, sagot ni Soledad. Sa isang pindot, biglang nag-ibang display ng TV. Imbes na ang balitang pinapanood nila kanina, lumabas ang mga dokumento, mga bank transfer receipts, at ang video recording ng usapan ni Alejandro at Doña Consuelo tungkol sa pagtatapon kay Soledad sa facility. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nabasag ng pagbagsak ng baso ni Doña Consuelo. Ang mukha ng matanda ay namutla, habang si Otho ay halos hindi makahinga sa gulat at galit. You crazy woman! Sigaw ni Alejandro habang sinusubukang lumapit kay Soledad. Ngunit hindi na siya ang Soledad na nagmamakaawa. Tumayo si Soledad,
Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. I'm not crazy, Alejandro. I am a survivor. At ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng aking abogado at ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga sirena ng pulisya mula sa labas ng mansyon ay maririnig na. Ang mundo ng mga Valderrama na itinayo sa kasinungalingan at pagtataksil ay tuluyan ng guguho. Ang tunog ng mga sirena ay papalapit, humahalo sa ingay ng pagkakagulo sa loob ng mansyon. Si Doña Consuelo, na kanina'y reyna ng kanyang kaharian, ay nanginginig na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha, na laging puno ng kapangyarihan, ay bakas na ng matinding takot at kahihiyan. Si Alejandro naman ay tuliro, sinusubukang pindutin ang kanyang telepono upang tumawag ng abogado. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Soledad, pakiusap! We can talk about this! Wika ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig na. Nawala na ang yabang, nawala na ang pagmamalaki. Ngayon, siya ay isa na lamang duwag na natatakot na mawala ang lahat. Tumingin si Soledad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng awa. Awa sa isang lalaking walang prinsipyo. Talk? Wala na tayong dapat pag-usapan, Alejandro. Ang tanging usapan na lang ay sa pagitan mo at ng batas. Pumasok ang mga pulis sa pintuan. Dala ang mga warrant na matagal lang inihanda ng abogado ni Soledad. Hindi man lang nakapalag si Alejandro. Kusa siyang napaluhod ng pusasan ng mga awtoridad. Si Doña Consuelo naman ay patuloy na sumisigaw. Nagtatangkang gumamit ng kanyang impluwensya, ngunit binaliwala lamang ito ng mga opisyal. Ang kanyang kapangyarihan ay naging usok na lamang sa hangin. Si Clara, na kanina'y mapagmataas, ay sinubukang tumakas sa likurang pinto, ngunit hinarangan siya ni Elena. Hindi ka makakaalis dito, miss. Kasama ka sa mga dokumentong ilalabas namin. Wika ng matanda, ang kanyang ngiti ay puno ng hustisya. Habang inilalabas si Alejandro at ang kanyang ina, huminto si Alejandro sa harap ni Soledad. Akala mo ba panalo ka na? You are nothing without this family name. Humarap si Soledad sa kanya, tuwid ang likod, matapang ang bawat salita. No, Alejandro. Without your family name, I am free. I am finally myself again. Nang tuluyan ng makalabas ang mga pulis, kasama ang mga Valderrama, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang nakakatakot na katahimikan ng nakaraan. Ito ay katahimikan ng paglaya. Nilapitan ni Soledad ang kanyang anak na kanina pa nakatago sa ilalim ng pagbabantay ng isang yaya. Kinuha niya ang bata, niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Everything will be all right now, anak. We are safe. Lumapit si Elena kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay may luha ng kagalakan. Ma'am, ginawa niyo po. Pinalaya niyo ang inyong sarili. Mumiti si Soledad, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Ngunit alam niyang ito ay simula lamang ng isang mahabang proseso ng pagpapagaling. Marami pa siyang kailangang ayusin. Marami pang kailangang buuin. Ngunit sa sandaling ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanyang kalayaan at ang kinabukasan ng kanyang anak. Bumaling siya sa malaking salamin sa sala. Ang salamin kung saan niya dati nakita ang isang babaeng talunan. Ngayon, ang nakita niya ay isang babaeng may lakas, isang inang may paninindigan, at higit sa lahat, isang taong nagmamahal sa sarili. Lumipas ang ilang buwan. Ang marangyang mansyon ng mga Valderrama ay tahimik na ngayon, nababalot na lamang ng alikabok at mga alaala ng isang malupit na nakaraan. Si Soledad ay nasa isang simpleng bahay na ngayon sa gilid ng dagat. Isang lugar kung saan ang tanging ingay ay ang hampas ng alon sa pampang. Araw-araw, sinisimula ni Soledad ang umaga sa paggawa ng almusal para sa kanyang anak. Walang mga utusan, walang Doña Consuelo na magsasabi sa kanya ng kung ano-ano, at higit sa lahat, walang Alejandro na magpaparamdam sa kanya na siya ay walang halaga.
Ang buhay ay simple, ngunit ito ay payapa. Sa kabila ng kalayaan, hindi naging madali ang proseso ng paghilom. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising si Soledad na may kaba. Iniisip kung may kakatok ba sa pinto para bawiin ang lahat. Ngunit ang boses ng kanyang anak sa silid sa tabi ay sapat na para ibalik siya sa realidad, na ang bangungot ay tapos na. Isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa korte. Ang kaso laban kay Alejandro at sa kanyang ina ay pinal na. Napatunayan ang kanilang mga krimen at ang lahat ng ari-ariang minakaw nila sa mga taong kanilang niloko, kasama na ang pamana ng ama ni Soledad, ay naibalik sa kanya. Hindi niya ito tinanggap para sa sariling karanyaan. Ginamit ni Soledad ang pera para magtayo ng isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Gusto niyang maging boses siya ng mga babaeng tulad niya na dati ay natatakot na magsalita. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga shellcraft. Lumapit siya at bumili, nakipagkwentuhan ng walang pag-aalinangan. Sa mga mata ng mga tao sa paligid, siya ay isang simpleng babae lamang, hindi ang dating asawa ng isang makapangyarihang negosyante. At dun, naramdaman ni Soledad ang pinakamataas na uri ng tagumpay, ang pagiging malaya. "Ma'am, ang ganda ng ngiti niyo po," wika ng tindera. Ngumiti si Soledad, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Nayan lang po kasi ako nakahinga ng maluwag manang." Sa malayo, natanaw niya ang kanyang anak na nagtatakbuhan sa buhanginan kasamang ibang mga bata. Ang tawanan nito ay musika sa kanyang pandinig. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinangan. Ang tanging natitira ay ang determinasyon na mabuhay ng marangal at totoo. Hindi man perpekto ang buhay, at hindi man agad nabura ang lahat ng sakit, ang mahalaga ay nakatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Ang bawat sugat na natamo niya sa nakaraan ay hindi na mga marka ng pagkatalo, kundi mga simbolo ng kanyang katatagan. Sa paglubog ng araw, huminga ng malalim si Soledad. Alam niya ang susunod na mga kabanata ng kanyang buhay ay siya na ang susulat, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang maaaring humadlang sa kanya. Isang tahimik na Martes, habang abala si Soledad sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang pundasyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang maliit na bahay. Hindi ito pamilyar na sasakyan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking may edad na, may bitbit na isang bungkos na mga bulaklak. Si Attorney Santos, ang dating abogado ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakakausap. Naramdaman ni Soledad ang bahagyang kaba. Ang mga alaala na nakaraan ay biglang bumalik, ngunit pilit niya itong isinantabi. Sinalubong niya ang matanda sa pintuan. "Attorney, anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Soledad. Ang boses ay magalang, ngunit may bakas ng pagtataka. "Soledad, iha," wika ng matanda. Ang mga mata ay may halong lungkot at paghanga. "Matagal na kitang gustong dalawin. Gusto ko lang makita kung paano ka na. Ang iyong ama, kung nasaan man siya ngayon, tiyak na ipinagmamalaki ka niya." Pinaunlakan ni Soledad ang matanda sa loob. Habang nagtitimpla siya ng kape, naramdaman niya ang seryosong tingin ng abogado. "May ipinapahatid ang ama mo bago siya pumanaw," wika ni Attorney Santos pagkaupo. May inilabas siyang isang lumang sobre na nakatago sa loob ng kanyang leather briefcase. "Ipinangako ko na ibibigay ko lamang ito sa'yo kapag sigurado na akong handa ka na. Nung una, akala ko ay kailangan mo ito para sa iyong laban. Ngunit nakita ko, nagtagumpay ka ng mag-isa." Nanginginig ang mga kamay ni Soledad nang tanggapin ang sobre. Ang papel ay luma na, at ang tinta ay medyo kupas na rin. Nang buksan niya ito, isang liham ang bumungad sa kanya. Mga salitang isinulat ng kanyang ama para sa kanyang anak. Mga salitang hindi niya inaasahang mababasa pa. "Soledad, kung nababasa mo ito, alam kong napagdaanan mo na ang pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi ang perang iniwan ko, kundi ang lakas ng iyong kalooban. Huwag kang matakot magsimula muli. Ikaw ay higit pa sa iyong nakaraan." Tumulo ang mga luha ni Soledad, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Naramdaman niya ang pagmamahal na akala niya
ay nawala na noong pumanaw ang kanyang ama. Attorney, bakit na yan lang? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Dahil ang liham na ito ay hindi tungkol sa hustisya, Ija. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iyong sarili, sagot ng matanda. Pagkaalis ng abogado, nanatiling nakaupo si Soledad sa kanyang sala. Tinitigan niya ang liham. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa para makamit ang hustisya, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Ang lubos na pagpapatawad sa sarili dahil sa pagpili ng maling tao noon. Hindi na siya ang Soledad na naghahanap ng pagkilala mula sa pamilyang Valderrama. Siya na ngayon ang Soledad na tumatanggap sa kanyang saril halaga. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw at ang langit ay kulay kahel, sumisimbolo sa isang bagong pag-asa na hindi na kailangang humingi ng permiso mula sa sinuman. Lumipas ang mga buwan sa payapang paraan. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman nananatiling tahimik ng matagal. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang pundasyon, nakatanggap si Soledad ng isang tawag mula sa bilangguan. Si Alejandro. Pinag-isipan ni Soledad ng matagal kung sasagutin niya ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ayaw ng kanyang buong pagkatao na muling makarinig ng tinig ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa huli, pinindot niya ang accept. Soledad? Ang boses ni Alejandro ay paos, malayo sa mapagmataas na tono na nakasanayan niya. Alam kong ayaw mo akong marinig pero kailangan kitang makausap. Anong kailangan mo, Alejandro? Matigas na sagot ni Soledad. Ang bawat salita ay may diin. Si Mama, wika ni Alejandro. May halong pagmamakaawa. Nabalitaan ko, lumalala ang kanyang kalusugan sa loob. Wala na siyang ibang malalapitan. Ikaw lang ang natitirang koneksyon namin sa labas. Tumawa ng mapait si Soledad. Koneksyon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo? Pagkatapos niyo akong ituring na isang baliw at subukang agawin ng anak ko? Anong karapatan niyo para humingi ng tulong sa akin? Alam kong hindi sapat ang sorry ko, pagpapatuloy ni Alejandro. Pero kahit ang pinakamasamang tao, may hangganan ng parusa. Ayaw kong mamatay siya ng mag-isa. Pakiusap, Soledad, kahit bisitahin mo lang siya. Napahawak si Soledad sa kanyang sentido. Ang galit ay muling sumiklab, ngunit may kasabay itong kalituhan. Sa isang banda, alam niyang hustisya ang naglagay sa kanila roon. Sa kabilang banda, ang paghihiganti ay hindi na niya hangad. Ang tanong ay, kaya ko bang humarap sa taong minsan ay nagtangkang gumuho sa aking mundo? Pag-iisipan ko, wika ni Soledad at ibinaba ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Naglakad siya patungo sa bintana. Pinagmamasda ng dagat. Ang alon ay patuloy na humahampas, hindi humihinto, hindi nagtatanong. Patawad, isip niya. Patawad ba ang ibig sabihin ng pagtulong o kahinaan? Pumasok ang kanyang anak sa silid, bit-bit ang isang laruang eroplano. Mama, bakit po kayo malungkot? Tanong ng bata. Hinalikan ni Soledad ang kanyang anak sa pisingi. Hindi ako malungkot, anak. May mga bagay lang na kailangang pag-isipan ng mabuti. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Soledad. Ang liham ng kanyang ama ay nakapatong sa kanyang mesa. Ang mga salita ng pagpapatawad sa sarili ay tila isang gabay. Alam niyang ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang pagpapaalis sa mga taong nang api sa kanya, kundi ang pagiging higit sa kanila. Ang hindi pagpapahintulot sa pot na kontrolin ang kanyang kinabukasan. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang bawat luha na pumatak. Hindi niya nakakalimutan ang bawat hapti. Ang desisyon niya ay hindi magiging basehan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi isang hakbang patungo sa pagtatapos ng lahat ng kawalan ng husti siya sa kanyang puso. Sa sumunod na araw, nagpasya si Soledad. Hindi para kay Alejandro, at lalong hindi para sa kapatawaran ng mga Valderrama. Ginawa niya ito para sa sarili, upang tuluyang isara ang kabanatang ito at makasiguro na ang kanyang puso ay malaya na sa anumang galit. Ang pasilidad ng bilangguan ay malayo at mabaho. Isang malaking kaibahan sa marang,
yang mansyon na dati niyang tinitirhan. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Consuelo sa isang maliit na kwarto. Ang matanda, na dati ay laging nakaayos ng buhok at nakamamahaling alahas, ay payat na payat, gusot ang buhok, at nakasuot ng unipormeng pangbilanggo. Nang makita ni Doña Consuelo si Soledad, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Soledad? Ikaw ba talaga yan? Umupo si Soledad sa harap nito, hindi nagpakita ng awa, ngunit hindi rin ng paghamak. Narito ako dahil sa tawag ni Alejandro. Sinabi niyang malubha ang kalagayan mo. Bumuntong hininga ang matanda, isang tunog na puno ng pagsisisi o marahil ng pagod. Hindi ko akalain na darating ang araw na magmamakaawa ako sa isang taong tinuring ko na walang silbi. Ang kapalaran nga naman, napakalupit. Hindi kapalaran ang naglagay sa iyo rito, Doña Consuelo. Sagot ni Soledad, mahinahon, ngunit may diin. Kayo ang gumawa ng sarili ninyong tadhana. Ang lahat ng ginawa niyo sa akin, ang paninira, ang pagtatangkang baliwin ako, ang lahat ng yon ay bumalik sa inyo. Yumuko ang matanda. Alam ko, araw-araw ko itong naalala. Sa loob ng 4 na sulok na ito, wala akong magwa kundi ang isipin ang lahat ng aking kamalian. Hindi ko lang mapatawad ang sarili ko, Soledad. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa akin. Pagtatapat ni Soledad. Ang mga sugat na iniwan niyo ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na hindi ko na rin kayo kinamumuhian. Hindi na kayo karapat-dapat sa kahit anong emosyon mula sa akin. Tumitik si Doña Consuelo kay Soledad at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang isang babaeng hindi na kontrolado ng kanyang mga salita. Isang babaeng ganap na malaya. Bakit mo ito ginawa? Tanong ng matanda. Dahil ito ang huling hakbang ng aking paglaya. Tugon ni Soledad. Mula sa sandaling ito, hindi na kayo bahagi ng aking buhay. Hindi na kayo bahagi ng aking alaala. Tumayo si Soledad at naglakad patungo sa pinto. Hindi na siya lumingon. Sa paglabas niya ng bilangguan, isang malakas na hininga ang pinakawalan niya. Ang bigat na matagal na niyang daladala ay tuluyan ng humulagpos. Sa labas, ang sikat ng araw ay mas maliwanag kaysa dati. Nakahintay sa labas si Alejandro, nakaposas at nakabantay ng mga pulis. Nang magtama ang kanilang paningin, hindi siya nagsalita. Wala na siyang dapat sabihin. Ang bawat tingin ni Soledad ay nagpapatunay na siya ay nagtagumpay, hindi dahil sa pagganti, kundi dahil sa pagpili ng kapayapaan. Sumakay si Soledad sa kanyang sasakyan. Hindi na siya babalik sa lugar na ito. Ang nakaraan ay naiwan na sa loob ng mga pader na yon at ang hinaharap ay naghihintay sa kanya, malinis at puno ng bagong simula. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na pundasyon ni Soledad para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay lumago na at naging isang ganap na santuwaryo. Hindi na lang ito basta opisina. Ito ay naging tahanan para sa mga babaeng naghahanap ng liwanag sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga dokumento, pumasok ang kanyang anak na si Miguel. Na yon ay isang binatilyo na, matangkad at may mga matang puno ng pag-asa. Mama, malapit na ang graduation ko. Gusto ko sa araw na yon, ikaw ang makakabit na medalya ko. Wika ni Miguel habang inilalapag ang isang sulat sa lamesa. Napanghiti si Soledad. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puno ng luha, ang bawat laban na kanyang kinaharap, ang lahat ng yon ay nagbunga sa isang maayos na kinabukasan para sa kanyang anak. Oo naman anak, I will be the proudest mother in the world. Lumabas si Soledad sa opisina at tumingin sa hardin ng santuwaryo. Nakita niya ang mga kababaihang dati ay takot at sugatan, na yun ay nakangiti na habang nagtatanim ng mga bulaklak. Nakita niya ang sarili sa kanila, ang babaeng dumaan sa apoy, nuit hindi natupok. Biglang may lumapit sa kanya na isang babae, isa sa mga tinutulungan ng kanyang pundasyon. Ma'am Soledad, salamat po. Dahil sa inyo, hindi lang po ako nakawala sa asawa ko, kundi natutunan ko ring mahalin ulit ang sarili ko.
Naramdaman ni Soledad ang init sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa akin yon, Elena. Dahil yon sa sarili mong tapang. Tinulungan lang kitang makita ang lakas na matagal nang nasa loob mo. Sa sandaling yon, napagtanto ni Soledad na ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya. Ito ay naging isang kwento ng tagumpay, hindi ng yaman o kapangyarihan, kundi ng pagkatao. Ang bawat sugat na dati niyang ikinahiiya ay naging bahagi ng kanyang pagiging buo. Sa gabi, bago siya matulog, binuksan niya ang kanyang talaarawan. Isinulat niya ang mga huling salita para sa kabanatang ito. Hindi mo kailangang maging biktima ng iyong nakaraan. Ang iyong kahapon ay guro mo, hindi bilangguan. Ang iyong bukas ay hawak mo at walang sinuman ang pwedeng humadlang sa iyong pag-abot sa langit. Isinara niya ang talaarawan. Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning, tila mga saksi sa kanyang mahaba at mahirap na paglalakbay. Payapa ang kanyang puso. Payapa ang kanyang isipan. Ang lahat ng unos ay lumipas na, at ang natitira na lamang ay ang malinis at magandang kinabukasan. Ang araw ng graduation ni Miguel ay dumating na may kasamang napakagandang sikat ng araw. Ang bawat hakbang ni Soledad patungo sa entablado ay tila isang pagbabalik tanaw sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa mga luha sa banyo ng mansyon hanggang sa panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bilangguan, ang lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Nang tawagin ang pangalan ni Miguel, tumayo si Soledad. Ang bawat palakpak ng mga tao sa paligid ay hindi na lamang para sa kanyang anak, kundi isang pagkilala sa isang inang hindi sumuko. Habang kinakabit niya ang medalya sa leeg ni Miguel, bumulong ang binata. "Thank you, Mama. Dahil sa tapang mo, naging matapang din ako." Hindi na nagpigil si Soledad. Ang mga luhang pumatak ay hindi na luhang puno ng pait, kundi luhang puno ng pasasalamat. Ang bawat patak ay naghuhugas sa huling bakas ng kanyang pagdurusa. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang mag-ina patungo sa isang tahimik na bahagi ng campus, malayo sa ingay ng karamihan. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. "Mama, do you think nakalimutan na ba nila tayo?" tanong ni Miguel habang nakatingin sa malayo. "Hindi na mahalaga kung naalala nila tayo, anak," sagot ni Soledad habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Ang mahalaga, alam natin kung sino tayo. Ang Valderrama ay isang pangalan lamang na dati nating dala. Pero ang ating tunay na pagkakakilanlan, yon ay ang ating katapatan sa ating sarili." Sa sandaling iyon, nakita ni Soledad ang isang lalaking nakatayo sa dikalayuan. Hindi ito si Alejandro. Ito ay isang taong nakilala niya sa kanyang mga outreach program. Isang arhitekto na tumutulong sa pagpapagawa ng mga shelter para sa kanyang pundasyon. Isang lalaking nakakita sa kanya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may malalim na prinsipyo. Hindi sila nagmamadali, walang pressure. Ang relasyong nabuo sa pagitan nila ay nakabase sa respeto at pagtanggap sa mga sugat na dala ng nakaraan. Nuumiti si Soledad sa lalaki, at tinaguan siya nito ng may paggalang. "Mama, masaya ka ba?" tanong ni Miguel. Tiningnan ni Soledad ang bughaw na langit, ang mga ibong lumilipad ng malaya, at ang kanyang anak na puno ng kinabukasan. "Oo, anak. Sa unang pagkakataon, hindi lang ako masaya. Ako ay payapa. Ang puso ko ay hindi na isang bilangguan. Ito ay isa ng hardin na puno ng bulaklak na ako mismo ang nagtanim." Ang huling kabanata ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nasara. Hindi na siya babalik sa mansyong iyon. Hindi na siya titingin sa likod. Ang bawat sandali mula ngayon ay isang regalo. Ang buhay ay hindi na isang laban para mabuhay. Ito ay isang pagdiriwang ng pagiging buhay. Ang dagat sa harap ng aking tahanan ay hindi kailanman nananatiling pareho. Sa umaga, ito ay tahimik at parang salamin. Sa hapon, ito ay maalon at malakas. Ganon din ang buhay. Ang paglalakbay ko mula sa pagiging bilanggo ng isang pangalang hindi naman sa akin, patungo sa pagiging babaeng nagmamay-ari ng sarili niyang kinabukasan, ay hindi naging madali. Ngunit ito ang pinakamahalagang aral na aking natutunan.
Ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa lahat, natanto ko ang sagot sa 3 tanong na dati ay nagpapahirap sa aking isipan. Una, nakapagpatawad na ba ako? Oo. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang put ay isang mabigat na pasanin na hindi ko na dapat pangdalhin sa aking paglalakad. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa akin sa aking mga naging kaaway. Pangalawa, nahanap ko na ba ang tunay na kapayapaan? Ganap na oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang unos ng hindi nawawala ang aking danggal. Ang aking tahanan ngayon ay payapa, hindi dahil sa kawalan ng ingay, kundi dahil sa loob nito ay walang bahid ng pagsisinungaling. Pang-atlo, anong aral ang naiiwan para sa lahat? Ang pag-ibig sa sarili ay hindi makasarili. Ang pagtatanggol sa sariling dignidad ay hindi pagrirebelde. Ang pinakamahalagang laban na kailangang panalunan ng isang babae ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa takot na manatiling nakakulong sa isang maling sitwasyon. Bilang pagtatapos, ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pag-aani ng pag-asang itinanim sa gitna ng matinding pagdurusa. Mula sa puting bestida na naging simbolo ng kahihiyan hanggang sa simpleng kasuotan na suot ko ngayon, natutunan kong ang tunay nga halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelido, sa yaman, o sa taong nasa tabi mo. Nasusukat ito sa katapatan mo sa iyong sarili. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, alam kong tapos na ang lahat. Ang bawat pahina ng aking nakaraan ay naisara na ng may pagmamalaki. Ang kinabukasan ay bukas, malinis at puno ng liwanag. Ako si Soledad, at sa wakas, ako ay tunay ng malaya.